tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Okay, so ayan yung setup natin sa ating moto camping. Yan, so meron tayo ditong Motowolf na 66 liter na tail bag. Then meron tayong 30 liters each na saddle bag. So medyo may kabigatan. So syempre may dala tayong styro para doon sa mga pagkain natin. So may yellow yan. So 3 days 2 nights kami dito mag-i-stay. Tapos ayan yung view ngayon dito. So nakarating kami ng mga bandang alas 2 pasado na. Yan. So malilong dito, maganda sa lugar na to, malilong kasi nga may mga puno. So maraming puno diyan. Yan. So malawak siya. Maraming kang pwedeng pestuhan. Tapos ang maganda pa, yan. So ayan, inayos na namin yung paglalagyan namin ng tent. So medyo pinatag ko ng konti para pantay naman paghiga namin. Hindi siya masyadong slope. Yan. Tapos ayan, may table. Tapos may mga hammock dito. So kahit hindi na kami magdala ng hammock, kung ito na pestuhan nyo, okay na yan. Pero kung may dala kayong sariling hammock at mag-hammock kayo, yan, marami na siya mapwedeng pestuhan. Yan, katulad nito dito. Pwede kayo magtali ng mga hammock nyo dyan kung talagang hammock gaming yung gusto nyo. Yan. So ayan, yan na muna natin. Set up muna natin yung ating tent. Medyo nakapagpahinga na rin naman. Yan, at saka anong oras na ba? Last stress na. Yan. So para mabutan pa natin yung sunset, makapag picture pa tayo. Yan. So ayan pala yung shoreline dito. So ayan, may mga net. Yan, just in case kasi na panahon ng dikya. Yan, makakapaligo kayo kasi safe dyan sa loob ng net na yan. Yan, dyan kayo maliligo pag panahon ng dikya. So ngayon naman, hindi naman siya pag panahon ng dikya o sa labay o yung anong jellyfish na Makate. So pwede tayo maligo dito. Yun nga lang, ang ganda sana dito sa spot na to. Mukha namang pwede ka makapag dyan, fishing. Kaso hindi ko nadala yung fishing rod ko, nakalimutan ko. So ayan, 3 days 2 nights pa naman kami dito. Yan. So yan, pwede kang pictorial dito sa part na to. Yan. So ngayon pala is May 1, Friday, so holiday, long weekend. Yan. So may mga parating pa daw guests, pero dito hindi siya overcrowded. Yan. So dito ang ano talaga is through sea travel kayo, papahatid kayo pamunta dito. So kami nakamotor, so pangalawa pa lang kami na nakapunta rito na nakamotor. Medyo mahirap lang talaga siyang hanapin yung papasok, yung pwede mo sa loob. Pero ayan, magaguide naman kayo ni Madam. Si Madam kanina, ayan, makita nyo sa video ko, sinundo nila kami kasama ng mga papi niya. Ayan, para papunta dito. Medyo nalingaw kami sa parting dulo eh. Pero ayan, set up na natin yung yung tent natin.
Spice pen. Okay, so yan, gabi na. Salang muna tayo ng yan yung ano natin dito. So may ilaw naman dito sa napwestrahan namin. Tapos may mga hammock. Yan. Tapos sa pinakadulo, yan may ilaw pa rin dyan. So ayan na yung pinakadulo nitong camp or nitong resort. So ayan. So hindi na tayo luto dun sa mismong sinetup natin sa harapan. Kasi nga dito na lang para mas malinis dun. Tsaka may langgam kasi, baka langgamin. Ayan. So sinaing muna. Saing lang muna tayo, then mag-ihaw tayo ng liempo. Tapos gawa tayo ng crab and corn soup. Ayan. So unahin lang muna natin ito sinaing. Ayan. So sanay na rin naman tayo. Wala na tayong camping rice. Hindi hilaw, hindi sunog. Matagal na tayo nasanay dahil sa kakakit ng bundok. Ayan. So saing muna tayo. Medyo mahangin kaya yan ganyan. Hinarang ko na rin dun yung tubig at saka yung styro. Tapos yan dito sa likod namin may mga parang pipinuk. Yung rates ay ipopost ko nga pala dyan. Hindi ko nakuha. Tapos dun yung tindahan, nandun din yung may na may-ari kung kayo magbabayad. Yan. So may mga available din silang paluto dyan. Yan. So ito cottages, tapos hanggang doon. Yung pwesto natin. Ayan. Liwanag naman. So kahit wala ng extrang ilaw na dala, okay lang dito kung mapapatapat kayo sa may ilaw. Ayan. So ikutan lang natin. Ayan. So ito yung setup kasi sa harapan. So hindi na tayo dito nagluto. Doon na lang sa likod. Kasi nga, medyo may langgam pala dito sa party namin. Yan, na-discover ko lang nung may malaglag na isang cornic. Dumami sila. Yan. Tapos ito yung shore area. Anong mismong resort. Yan. Hanggang doon. May doon. May hanggang dito yung tapos itong nakikita yung mas maliwanag dyan sa gitna, yan, kabilang resort na yan. Dito, yung madilim na yan, bato yan. So hanggang dyan yung resort nitong Mayas Little Private Resort. Yan. So ayan yung dito. Ay. So ayan, dito kami. So next to the last area. Ayan. Ayan yung pinakadulo. Ayan, may ilaw na yan. Kasi nga, hammock, kahit hindi kayo magdala ng hammock, may hammock na sila dito. Meron pa doon.
Ito yung tent area nila. Yan, so sa ulaw naman natin ngayon is hotdog at saka jempo. Yan, inihaw. So bukod dyan, siyempre meron tayong lettuce. Tapos magsasalang pa ng soup, crab and corn soup. So hinintay lang mainin yung kanin. Pero so far naman medyo kainin na siya. Yan natin. O diba, hindi totoong umihilaw. Yan, medyo sanay na tayo. So after nun, salang na lang yung crab and corn soup. Then kain na tayo. So ayan yung view dito. Habang ako yung nagluluto. Yung asawa ko nandun na. Duduya naman daw siya, ako naman daw. Ayan. Tapos yan, syempre may mga guests, may nagiinom, may music. So syempre resort pa rin naman to. Tsaka maaga pa naman. So it's 8 o'clock. Maya kakain na tayo. So tapos na tayo mag-ihaw. So nakapag-inin na rin ng kanin. So pakulo na tayo ng tubig. Then ayan na yung crab and corn soup naman. Okay, so ayan, luto na yung ating crab and corn soup. So prepare na natin yung pagkain na makapag-dinner. Sarap. Ito, sarap. So ayan na, tapos na yung dinner natin, kakain na. So ayan, lettuce, jempo, hotdog, then crab and corn soup. Siyempre, kanin. Hindi yan mawawala sa pagkain natin yan. So ayan, aking wifi. Let's eat. Itadakimasu. Yan, kain na tayo. Okay, so ayan, let's go, let's eat. Kain tayo. Number ano?
Yan po, busog na. Yan, busog na. Ubos, taob. Yan, so kanin, kalahati lang nakain namin. Pero yun, ubos talaga lahat. Yung lettuce at saka yung soup at saka yung ulam. Yan, ginanguta pa yung ay patigilan yung balat. Kahit napakakunat. Diba? Crunchy yung So yan, mag-aayos na lang kami. Gusto lang yung asawa ko ng pinagkainan, lahat yan. Tapos, pahinga na para bukas. Maagang makagising. Yan. So, bali na. 9:16. So, medyo tagang aagahan yung tulog kasi nga, late na kami nakatulog kagabi, tapos maaga pang gumising. Yan. So, yan, update. Maga-high tide na. Tapos yan. Maliwanag ang buwan. So ayan. So maliwanag siya. Kahit 7 na ng gabi. So full moon yata. Ayan ang buwan. Ayan. Natin ang susok tayo. Ayan, hindi ka isok. Pero ayan, ayan yung susok. Buwan. Tapos yung beach ngayon. Ito yung pwesto namin. Yan, kumakain pa rin siya. Ayaw tigilan yung balat. So ayun, sa party doon may nagbibideo. So yung resort pa rin naman talaga kasi to, kaya hindi maiwasan na may nagbibideo. Pero hopefully naman merong quiet time kahit mga alas 12 man lang o launa. Pero hindi siya ganun kalakas dito sa pwesto namin. Malayo-layo naman kami. So ayan yung natin ngayon. So full moon kaya medyo maliwanag.
morning. So ayan, day 2 natin dito. Ayan. So umaga naman nakagising, nakapagpalipad ang drone. Ayan. Tapos nakapag-prepare na rin ng breakfast. So breakfast natin is egg hotdog lang, then sinangag. Ayan. Kasi mamaya mag-aano tayo, sisinigang na ulo ng salmon. Ayan. So okay pa naman yung yung cooler natin, malamig pa naman, although wala na yung yelo. So ayan, kain tayo habang nanonood ng view. Yan ang view dito.
Okay, so ayan, lunch time na. So ang lulutuin naman natin ngayon is sinigang na ulo ng salmon. So ito, dalawang ulo ng salmon na medyo apaw. So ito na kasi magiging lunch and dinner natin. Para isang lutuan na lang. So ulo ng salmon. So dito na tayo nagsalang sa ano, sa table sa likod. Yan. So ayun yung tent natin. So may provided naman kasing table dito. So ayun pa, may isa pa dito. Yan, pwedeng dyan kumain. Tapos may upuan. Yan. Tapos nandiyan yung ano, yung duyan. So may mga duyan dito, 3 duyan. Sa side na to. Yan, solo namin kasi wala namang iba nakapwesto dito. So ito pa yung isang area kung saan pwede mag-pitch ng tent. So wala kaming kasama dito. Tapos ayan yung ano natin. Yan. Sobrang blue. Ang linaw ng dagat. Yan. So high tide ngayon. Yan, May 2, high tide pag around morning hanggang noon, high tide. Tapos mamaya nito, mga bandang 2, pa-low tide na to. Ayan. So ayan, ang next namin nakatabis, ito na. Medyo malayo din ang distansya sa amin, kaya maganda. Tapos ayun yung mga bungalow, yung mga tipino. Ayan. Tapos ito yung ano natin, tent natin. So maliit lang na kasi na ano, na lamesa yung lagi natin dala. Kaya dito kami nagluluto. Tapos mamaya, para syempre komportable, dito naman tayo kakain. Since dito naman tayo nag-dinner at saka nag-almusal kanina. Yan. So dito naman tayo mamaya. So ayan, papaluin lang muna natin. Wala natakpan. Ayan, sige. Kita-kits mamaya. Okay, so yan, luto na. Ayan, so sinigang na ulo ng salmon. Ayan, tapos orange juice kasi medyo mainit yung panahon. Ayan tayo. When my days end, I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. Those weekday problems are evaporating. Maybe I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. Repeat, rewind until daylight. Repeat, rewind and put your hands up. Oh, keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me
Okay, so yan. Second day, hapunan na. So, ayun nga, kung kanina tanghali is yung siligang na ulo na salmon. So, ayun pa rin yung ngayon. So, second batch. Pero bagong luto naman to. So, pangalawang ulo to. Dalawang ulo kasi ng salmon yung baon namin. So, malalaki naman yun. Kaya, big half kami. So, yung unang ulo ng salmon kanina tanghalian. Ito yung pangalawa. So. Aking wifey. Tapos ayan, ito pala yung pinaglagyan natin ng mga dala nating pagkain, ulam. So natitira na lang is hot dog. So ayan na lang yung pang almusal namin bukas. So last day namin tomorrow, third day namin. So hanggang 12 ng tanghali yung aming check out. So ayan na lang yung ano namin. Hindi na kami masyadong mag-breakfast. Tapos syempre malamang yung tanghalian namin on the way na lang din. Doon na lang kami magtatanghalian sa kalsada kung saan mang karinderya kami makakatagpo. So ayan, setup namin dito. Ayan. So dito kami nag-aano, duduyan o hamok. Diyan kami nakatambay. Tapos dito kami nagtanghalian kanina. Tapos kahapon dinner. Tsaka almusal kanina. So dito tayo sa harap ng tent. Ayan. So low tide ngayon. So high tide na rin. Pero low tide pa. So kita naman dyan. Yan. So kung makikita nyo ditong darker na to, yan, hanggang dyan yung ano, yung low tide. Yan. Tapos yan, nakita nyo yung ano, ilaw-ilaw dyan, ibang kayan dyan, naging isla sila. Yan. Tapos kagabi wala kaming kapitbahay dito, so kanina lang sila dumating. Yan, overnight sila. So kaya may kapitbahay na kami dito. Yan. So ayun nga, ito yung setup namin. Yan, may tumawag lang sa akin, gawa ng yung in-order namin na yellow dumating na din. Deliver na sa amin. Yan. Tapos dito may additional na hammocks pa dito. Yan. So tatlo naman yan. Na-solo lang namin kasi wala pang masyadong guest. Wala pa rin kami katabi dito. Yan. Pero open naman yan para sa lahat gamitin. Yung mga hammock na yan. Tapos same din doon. Meron din dong ano, mga hammock. Tapos meron din dong upuan na tambayan. So tomorrow bibidyohan ko yung buong resort. So kahapon kasi at saka ngayon medyo in-enjoy lang muna namin yung stay namin. Yan. Tapos bukas tayo mag-ikot para mapakita ko sa inyo yung mga accommodation nila, tulad nitong A-house nila nito, Okubo. Meron din sila doon na rooms na available, mas malaki yata yon. Yan. So tomorrow gawa natin ang video yan. So ayun, wait lang magluto. Tapos kain na tayo. So by the way, ito ilaw dito. So kaya dito kami pumesto. So doon meron ding ilaw, pwede rin pumesto sa part na yun. Tapos dito, dala kong ilaw yan, yung nag-glow-glow na yan. Tapos ito rin, dala ko rin tong ilaw na to. Yan, kaya talagang sa area ko, talagang medyo maliwanag to. Liwanag yan dyan. Ay, hindi na rin kami hindi kami nagtayo ng tarp o awning kasi nga maganda dito kasi mapuno. Yan. May puno ng talisay ata to. So talagang shade na shade kami dito.
Yan. So hindi kami nainitan kahit ang haling tapat o hapon. Hindi masyadong tutok sa amin yung yung araw. Since dito nga din yung sunset, tapos dito naman sa kabila yung sunrise. Nandito. Yan. So hindi kami bilad. Saktong-sakto yung pwesto na to. Tsaka kagandahan nga sa resort na to, mapuno. Kaya marami kayong pagpipilian na places para magtayo ng tent na mapuno. So hindi kayo mag-aagawan o mag-uunahan. Kasi maganda talaga, malawak yung area nila dito na mapuno. Yan. So tomorrow mapapakita ko sa inyo yan. Yan, bago kami mag-check out, bibidyohan namin lahat yan. Tapos yan, may malaki silang dogo. Yan o. Yan, sila Thor, sina Kira, saka si Tanggol. Ayan. So ayan, ito na lang natin yung luluto ng asawa ko. Doon na. Okay, yan, dun na. Ng water. Kasi initin na lang ng konti yung kanin. Tapos naginit ng water. So marami pa tira pa to kanina tanghali. So isang salangan namin, pandalawang kain na. So parang yung kagabi sinalang namin, naging almusal namin din kanina yung natira. So gaya ng sabi ko, hindi yan perfect yan, hindi yan camping rice. So hindi siya hilaw at hindi rin siya totong. Yan, kitang-kita naman ang pruweba. Okay, so maya-maya kakain na tayo. Tapusin lang kung mainit. Okay, so yan na. Yan na yung ating dinner. So again, ulo ng salmon. Yan, dinner muna kami. Habang nanonood. Yan, nasa likod kami ng tent. Dito lang kami para medyo mas comfortable. Hindi nakasalampak sa Yan. So yan, kain tayo. Medyo low tide pa. Hanggang dito kasi yung pag high tide. Andun pa yung tubig. Andun pa. Layo pa. Good morning. So ayan, anong oras na? 6:14. 6:14 na. So third day natin, final day. Out na tayo mamaya mga 12. Wala pa tayo prepare. So pa-high tide na. Ano natin dito? Yan pala yung buhangin dito. Ganyan. Okay. So yan, good morning ulit. So third day, final day natin dito sa resort, sa Maya's Little Resort dito sa Padre Burgos sa Quezon. Yan. So ngayon, iikot ko naman kayo dito sa loob ng buong resort para makita nyo yung itsura niya at saka kung ano yung mga accommodations at saka amenities na meron sila dito. Yan. So simulan natin dito sa parking to kung saan kami nagstay. So pinakadulo na to. So ayun yung dulo ng property. So may malaking space dyan na pwede kayong mag-camp kung sakali magte-tent pitching kayo. Yan. Tapos dito,
Yan. So mapuno, gaya na sabi ko, kahit hindi kayo magdala ng awning, maganda rito kasi nga mapuno siya. So marami kayong sisilungan. Tulad namin, may dala kaming awning pero hindi na namin tinayo. Yan. So ganyan na lang yung setup namin. Kasi nga may mga tables naman dito, pwede kayo mapag-request. Kung sakaling wala kayong dalang table. Yan, so tulad namin, sa maliit lang na table yung dala namin. Yan, so diyan kami kumain nung first day at saka nung second day. Tapos then, dito naman kami para medyo komportable kasi medyo mataas. Siyempre medyo mahirap din lalo sa gantong maliliit na na upuan. Yan. So ayun nga, may area ka para mag-prepare ng mga pagkain ninyo. Tapos yan, sa mga amenities nila, meron silang mga hammock. Yan, kasi hindi kayo magdala ng hammock, meron dito. So, free for all naman yan. Pwede nyo gamitin. Tapos, yan. So, dito tayo simula. Magkakaroon tayo mismo sa loob. Siko tayo sa may shoreline nila. Yan. So, unang-una, sa accommodation nila. So, may open cottage sila dito. Unang, nag-iisa dito sa may side na to. Sa kabilang side, meron pa. Tapos ito, mga parang Pinook style. Isang maliit at isang medyo malaki. Yan. So, yan. Ipopost ko dyan kung magkano yung rates nila. So, nakayo dito, Polski Bungalow. Yan. So, yung dalawang mga Pinook nila na Yan. Tapos dito naman, nandito yung kanilang CR. Yan, puntahan natin. So, shower area at saka CR. Yung tubig pala nila dito may halong alat. Yan. So, kung ano man, pwede kayong bumili ng mineral water. Pwede nga yung paligo nyo kung sakaling masekal kayo. Yan. So, ito yung CR dalawa. Common CR to. Tapos, lababo. Then, ayan. So, yan. Pwede kayong mag-prepare dito ng pagkain kung sakaling malaking grupo kayo. So, pwede kayong inquire na lang kayo dun sa page nila para makita nyo yung o matanong ninyo kung magkano yung rates sa mga yan. Sa paggamit ng lutuan, syempre extra yun. Yan. Tapos ayun nga, syempre free naman yung mga ibang dito. Tapos dito sa gitna, yan. Dito nyo makikita yung mismong parang nila. Yan. Pwede kayong mag-order ng dito, ng pagkain. Pwede kayo magpaluto. So, ayan yung mga available. So, dito nyo rin babayaran yung sa nyo. Yung sa piece nyo. So, dito nyo rin makita si Mamaya. So, ayan yung mga available dito. So, yun nga, may sila dito. Mineral water. Kahit hindi na kayo magdala. Pwede kayo maka-order. So, 80 pesos lang yung isang galon. Ayun yung mga staff nila. Hi ma'am. Yan. So, yan. Good morning. Sama ko po kayo ha. Ayan. Ito po yung mga staff po nila dito. Ayan. Ang babait na yan. Yan. Sila. Sige, salamat po. Tapos ayun nga. Ayan. Ayun yung available namang mineral water. Ayan. Tapos ayan. Sige. Ikot muna kami. Parang Ayan. So, wala pa si Mamaya. So, ayun nga. Ganda kang paluto dyan. Ang pagkain nyo. Tapos dito sa side na to, yan, may basketball court, tayo maglaro dito. Tapos, yan, may kayaking. So, pwede kayo mag-rent niyan. Inquire na lang kayo sa sa page nila kung magkano yung rent sa kayak. Tapos, syempre si Thor. Hi, Thor. Good day, malaki yan. Si Thor yan, si Thor. So, tatlong dogo yan na Belgian. Na makikita nyo dito. Tapos yan, open ulit, may bench, tapos may mga hammock. Ayun, hindi pala natin na balikan natin. Hindi ko pala napakita sa inyo. Ayan. So yun yung kayak nilang available. Tapos dito, yan, doon sa amin may hammock na 3. Yan, dito may hammock din dito, 4. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Kasi lalim din ng puno kaya malilong. Yan ang masarap dito eh. Kahit wala kang dalang awning, malilong yung lugar. Yan o. So, yung parang pinaka-office nila.
Tsaka yun nga, doon nila rin papaluto yung mga available. Ayun sa palito. So balik tayo dito sa Baka mag- Thor! Hello, Thor! Hello, Thor! Wala pa sa mood si Thor. Kaya natin storbohin. Baka tayo makagat. Hindi, joke lang. Pero bait yan, hindi basta naanahol. Nangangagat. Pero sa gabi, yun, bantay sila dito. Tapos yun, isa sa mga ano nila, ayan, kubo nila dito. Ayan, medyo malaki. Post ko na rin dyan yung rates kung magkano. Ayan, so ganito yung itsura niyan. Hindi na lang natin mapapasok kasi nga syempre may mga guests, nakakahiya naman. Ayan, so ganyan siya kalaki. Itong ano na to. Itong kubo na to. Ganyan yung itsura niya. So same dito. So I think aircon yan. Aircon room. Yan, dito ganun din. Kubo din. Yan. Boss, sama ko kayo ha. Ano pala yung room ninyo? Aircon ano? May sariling CR sa loob. Ayun, may sariling CR, may aircon. Yan, hindi kasi natin mapasok syempre may mga guests eh. Ito nakasabay natin sina sir, nakasabay natin kahapon yan. Halos magkasunodan lang kami. Yan, mga nagmotor din sila papasok dito. So ayun nga, napapanood nyo dyan kung paano o gaano kahirap yung pagmumotor papasok dito. Pero worth it naman para sa akin. Worth it sa adventure since yun naman yung hilig natin. Yan. Pakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng ano. Yan. So kung gusto nyo ng talagang private, ayan o. Kumuha kayo ng kubo kasi aircon na siya tapos may sariling CR. So, syempre, pag nag-tent ka, common CR kayo. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ito yung kanilang parang welcome arc. So, ito nga pala is mas kilalang puntahan through bangka. Yan. Wala talaga ditong land travel. So, kami nga, pan-second pa lang kami na nakapasok dito na through land travel. Ang makakapasok lang talaga is motor. Hindi kaya ng 4 wheels kasi maliit at saka dadaan sa parang pilapil. Yan. So kung, ayun nga, kung napanood yung simula ng video na to, talagang pilapil yung dadaanan nyo. Kasi kabilaan tubigan at saka bakawan. Yan, yan. Maya's Little Private Resort. Yan. So ayan yung pangalan ng resort na to. Sa may-ari is si Ma'am Maya. Yun, again, amenities nila. So, ayan, may duyan-duyan itong aesthetic. Tapos, ayan, open hut. Post ko na rin dyan kung magkano yung open hut. Tapos, may mini volleyball court. Ayan o. So, kung mahilig ka sa mga physical activities, ayan, may laro kayo. Kanina doon, basketball. Dito naman, merong ayan o, volleyball. Maliit lang naman, pero makapaglaro kayo. So ayan, dito open hut nila is 3. Doon sa side natin kanina is 1 lang. Yan. So dito strictly reservation sila. Siyempre pahirap nga naman ng ano. Sakaling pupunta ka dito nang wala ng accommodation. Ayan. So pa-reserve na kayo, mas maganda. Yan. So ayan, may CR din dito. Yan. Medyo mas malaki-laki yung CR nila dito sa side na to. Yan. So may lababo, may shower. Nasa shower nila sa labas. Yan. Tapos CR. Yan. Huwag natin pasukin, baka may tao. Ayan. So yung CR. Tapos ayun, itong side na to, mga rooms. Ito atin sinasabi na ng rooms. Tapos yung taas, yan. Ayun yung bahay ng ano, ng owner, si Mamaya. Yan. Yung taas na yan. Yan, bahay na yun ni Mamaya, siya yung owner nitong resort na to. So hanggang dito yung kanilang property line, yung property nila. Yan.
mga hammock pa dito. Tapos ayan, ito yung view dito. So dito madalas yung mag-picture sila, lalo sunset. Ang sunset kasi nandito sa party na to. Yan, yung sunset nandyan. Sunrise, gaya ngayon sunrise, nandito sa kabila, sa likod. Yan, kaya ang pinaka-view dito is sunset. Maganda talaga yung golden hour nila ng sunset dito. So, puntahan lang natin itong part na to ng resort. Yan. So, ayan. Punta natin itong side na to. Yan. Ito may bato dito. Yan. So, ayan. Kita nyo naman yung white sand naman siya. Yung pinaka-beach nila. So, yan. Itong kabilang part na yan is ibang resort na yan, syempre. Yan. Pero hanggang dito yung kanila. Yan. So, may bato na to. So yan, pwede kayo makapag-picture dito, maganda rin yung view dito. Ayos din yung view. Yan yung view. Tapos dito, pag low tide yan, makikita nyo din yung mga bato. So ngayon kasi is pa high tide, May 2, ang high tide niya is umaga, then mamayang gabi. Siguro mga 9 or 10. Nag-high tide dito. May 3 na pala ngayon. Yan, last day na nga pala natin. May 1 tayo pumunta rito. Tapos hanggang May 3 tayo nang mag-stay. So Sunday ngayon. Yan. So ayan ang dito. So malinaw ang tubig ngayon. Yan. Although nga lang ngayong panahon na to, medyo may pailan-ilang mga dikya. Kasi summer eh. Pero ayun nga, kahit ganon, kita niya man doon sa unahan, merong may net. Yan. So doon pwede kayo makapag-swimming doon ng safe kasi para hindi, nilagyan nila ng net para hindi makapasok yung mga dikya. So ito lakarin na natin hanggang doon sa part natin na pinag-stayan. So dulo na yung atin eh. Para makita nyo lang yung kabuuan ng resort. So maraming puno ng nyog, maraming puno rin doon na malilong. Kaya magandang dito. Nag-stay. Ang dami nga palang ibon dito. Kung ano-anong ibon ang humuhuni. Mapa-umaga o gabi. So sa maganda nga dito kay na ma'am, hindi niya hinahayaan maging overcrowded yung resort nila para yung mga guests nila talaga na-enjoy yung stay dito. Tsaka although syempre resort pa rin to, may video okay sila dito. Syempre medyo maingay. Sa umaga lang naman. Pero syempre ayun nga, part naman kasi ng pagiging resort yung pagkakaroon ng video okay. Hindi naman talaga to campsite na literal na campsite tulad ng mga nasa Rizal. Kaya merong talagang strict na pinapatupad na quiet time. Pero dito naman pagka patak ng alas 10, medyo yung mga guests naman na nakasabay natin, medyo maayos naman silang kasama. Kaya hindi rin naging issue sa amin yung ingay, lalo sa pagtulog. Pero sa umaga, ayun nga, syempre may marinig kayo mag-video okay dito, magkakasiyahan. Kasi nga, resort to. Hindi to campsite lang. Ayan. So, first and foremost, ito is a resort, hindi campsite. So, kaya asahan nyo na may kasiyahan, may ingay tuwing umaga. Ayan. So, syempre, mag-overflow yan sa gabi. Yung kantahan nila, yung usapan nila, syempre yung kasiyahan nila. Kaya ganun, intindihan na lang syempre. Resort kasi ito eh. Pero yun nga, sa stay namin dito, hindi naman naging problema sa amin yung pagtulog sa gabi. Kasi nga, yung mga guests na nakasabay namin is maayos naman. So alam naman nilang patulog na yung mga kahit bahay nila. Kaya tondan na rin sila sa sa ingay nila. Yan. So again, ayan. Yung sarapan may 3 open hut o open may pahat. Tapos ito yung yung kanilang signage, Maya's Little Private Resort. Yan. Tapos ayan, nandito na tayo sa area nung may net. Yan. So kung panahon ng dikya, yan, pwede pa rin kayo mapag-swimming dito kasi nga na-prevent nitong net yung pagpasok ng mga dikya dito sa swimming area.
So may nag-aalis naman ng mga dikya dito. Parang Ayun nga, dito sa Parting Quezon talagang may season ng dikya. Kaya asahan nyo na yon. So pwede rin naman kayo mag-inquire muna dun sa sa resort kung season ba ng dikya. Pero kung naman kahit may season ng dikya, sabi ko nga, may swimming area pa rin naman. So may enjoy nyo pa rin yung pag-swimming dito nang hindi natatakot sa dikya. Yan. So kahit yung kabilang resort yun pansin nyo, meron ding sa may part na yon, meron ding meron din silang net. Tapos kahit ganyan may net yan, meron pa rin yung mga isda sa loob. Nakakatuwa. Kaso nga lang, syempre, maliliit lang. Yan o. Ewan ko kung kita dito sa Hindi, kung kita dito sa camera. Oo, yan. So dito kita namin, Kita namin na mayroong mga isda. Maliliit. Yan. So dito, sa may parte ng mismong tubig, halo na may mga maliliit na na durog na corals, may mga shell. Dito naman may mga durog na shell, tapos syempre buhangin. Yan, ganyan yung itsura dito. At naamoy ko na yung itlog. Di ba kami nag-aalmasal Yan, tapos yan ganyan yung sun dyan. So medyo pino naman, pero hindi siya pinong-pino talaga na tulad na sa Boracay. Syempre may mga halong crush na shell siya. Ayan. So masarap pa rin siyang na nakayapak. Hindi siya masakit sa sa paa. Meron kasing beach siya ako napuntahan na tagang crush coral siya. Medyo mas malalaki yung buhangin niya. Ito naman halo, may pino, mas long yung pino sa Yan, si Tanggol. Tanggol! Natutulog yung aso. Yan, mga bantayan dito. Tapos yan. So ito yung nag-iisang nipa hut dito o open hut dito sa sa area na to. Tapos kita nyo nga siya, mapuno. Kaya malilong na malilong dito. Preskong presko. Hindi ka masusunog. Yan. Tapos ayun na yung tent natin. Yan. So marami dito. Kung halimbawa magte-tent dito. Yan, may space dito. Dito nga sa pinag-stayan namin, kasya dito yung 2 tent o 3. Yan, kung magkakagrupo kayo. Yan, malawak pa naman. Tapos yun nga, 3 hammock, hindi kayo mag-aagawan. Take turns na lang, 3 yan. Tapos yan, another space dito. Yan, hanggang dito yan. Tapos hanggang dito nga may ilaw yan. Ito yung ilaw dito sa So may ilaw siya dito, hanggang dito. So dito pwede rin kayo mag-set up ng tent. May ilaw naman. Tapos ayun nga, ayun yung motor ng dalawang sumunod sa amin. Tapos nandun yung aking motor. So kami nga pala yung pangalawang nakarating dito. Daan nakamotor. Kasi April 30, nauna sa amin ng isang araw, yung unang nakarating dito ng motor. Talagang wala silang daan papunta dito. Kumbaga nakatuklas lang ng daan. Tinesting kung kaya ng motor, nakapasok naman. So kami naman, tinesting din namin kung kaya ba talaga pasukin. So nakapasok naman kami. Medyo may struggle nga lang. So nakita niyo naman sa video papunta dito na talagang struggle yung yung pagpunta dito. So mamaya makikita niyo ulit yung aming pagdadaanan sa pag-uwi namin. Yan. Para at least may idea kayo kung kaya nyo ba talaga napuntahan to o hindi. So para sa akin naman, kung adventurous kayo, kita nyo naman yung motor ko, Honda Click lang, nakakapunta naman dito, nasa driver na nga lang kung kakayanin o hindi. Yan. So yung motor naman kasi kaya Hindi ko pa tinanggap, partida pa yun, hindi ko pa tinanggal yung mga gamit na nakalagay sa motor, yung aking saddle bag at saka yung malaking tail bag ng o moto bag sa likod ng motor ko. Pinababa ko lang yung asawa ko para at least kung tumumba man ako lang yung nandun, hindi kasama yung asawa ko. Yan. So yan, depende na sa inyo sa driver kung kakayanin yung pumunta rito. Pero yun nga, magagaranti ko sa inyo, Honda Click, kita nyo, yung akin. Tapos Mio Gear, itong kasunod namin na dumating dito. Yan, tingnan natin yung setup nila. Yan.
So, ayan o. Maliliit lang yan, scooter. Mio Gear at saka Honda Beat. Oh. Yung tatlong yan nakapasok dito. Kaya. So, nasa sa inyo na lang kung, nasa sa driver na lang kung kakayanin talaga na mag-drive papunta rito. Yan. So, ayan, ito yung kabuuan ng kanilang property. Pero ayun nga, pwede kayo mag-explore naman dito. So, maya puntahan natin yon para makita nyo rin yung pwede nyong maikot. So, ayan, puntahan naman natin itong nasa gilid ng resort. So, hindi na nila ata ito property, pero pwede naman kayo maglakad-lakad dito. Yun may kalabaw. Ayan, so, nag-aari sila ng mga nyugat. Ayan. Ayan. So, ikot lang tayo dito bago kami mag-almusal. Para at least wala pa masyadong tao. Medyo tulog pa yung mga guests eh. Ayan. Kaya talagang inano na namin na makapag-ano ngayong last day. Makapag-ikot. Yung mga first 2 days namin talagang minake sure lang namin na ma-enjoy muna yung lugar. Ma-enjoy namin yung stay kaya hindi kami masyadong nag-video. Ayan. So ayan. Ito yung area dito. Maganda rin mag-picture dito lalo sa hapon. Golden hour. Kasi nga nandito yung sunset. Ayan. Dito sa party na to, nandito yung sunset na yan. Dito sa party na to. Pakita mo na lang. So makita nyo naman yung mga shots ko dyan ng shots namin ng hapon. Ng asawa ko. Ayan. So ito yung dito, may halong malalaking bato na dito. Mas maganda mag-explore dito lalo sa gabi, mag-flashlight kayo. Makikita nyo yung mga lamang dagat. May mga crabs, yung mga isda. Oh, may shrimp kagabi, hindi ko lang na-videohan na nahuli ko. Gamit lang yung kamay ko. Nag-ano siya, bumabaw siya dun sa ilalim ng ng sand. Kita nyo lang is yung kanyang ulo tsaka yung kanyang mata. Yan. So ito, yan. Kita nyo payapang-payapa yung lugar. Tsaka yung panahon ngayon hindi sabi ng asawa ko, hindi nga maalon. Tahimik na tahimik yung banayad na banayad yung katubigan. Kaya dito, napakaganda mag-kayak. Oo, wala na. So, safe naman mag-kayak dito. Tapos yung syempre, pag nag-kayak kayo, meron doon namang available na life vest. Pag life vest kayo, kahit sabihin natin marunong kayo maglangoy, para at least safe lang. Yan. Pero kung sa pagdating sa alon at sa alon na pag-uusapan, halos walang kalon-alon. Kita nyo yan, banayad na banayad. May hangin pa yan, malakas ang hangin. Yan. Pero hindi siya katulad ng ibang beach na talagang sobrang lakas ng alon. Yan, kaya kid-friendly rin kahit paano. Hindi siya makakabahala para sa mga bata kasi nga wala masyadong alon. Pero syempre, batayin nyo pa rin yung mga anak nyo o mga kasama nyong bata sa paglalangoy. Huwag nyo hayaan na sila lang. Yan. So, ganito yung itsura dito sa party na to. So, bato, yan. So, yan, may makita kayong mga konting kalat. Syempre, hindi naman maiiwasan yan pag nag-high tide, yung mga kalat sa dagat, makatataboy dito sa sa gilid. Yan, wala na nga lang mag-maintain ito kasi nga parang hindi na ito part ng resort, walang maglilinis. Yan. Pero yan, in fairness naman compared sa ibang beaches, mas malinis pa rin to. Kung pag-uusapan ay kalat na yung kalat na basura. Kahit paano, ilan-ilan lang yung mga plastic yan. So ganyan itsura dito. Tapos yan, may mga lokal dito na dumadaan dito. Yan. Kasi may access ata dito sa sa highway, hindi ko lang alam. Magandang umaga po, Nay. Makikiraan po kami dito. Diyan po sa resort po. Opo. So pagdating nyo dito, yan dito pa nag-low tide yan. Malawak yan kasi isang malaking bato yun na ganito. Kadugsungan yan ito.
So kung mahilig kayo mag-fishing, yan, try nyo rin dito. Baka may sakaling mahuli kayo. Yung akin kasi hindi ko na-try, gawa ng naiwan ko yung fishing rod ko. Eh pa naman yung bala ko dito. Kaya hindi ko na-try kung ano yung mahuli dito. Pero paglangoy-langoy ko yung bugaong na ano nakita ko eh. Yan. So yan ang ano. Yan. Ito maganda ito yung talisay batong puno na to. Yung may orange na puno. Maganda mag-picture diyan. Magandang pang-background. So makita niyo naman yung lakad namin dito ng ano nung hapon na yun. So naiikot siya hanggang doon sa dulo. Tapos dito sa part na to, yan. So dito may mga bahayan na dito. Yan, makita niyo maraming bangka. So mga lokal na yan dito. Area na yung lokal. Kasi yun nga, ayan dito. Picture area pa rin dito. Magandang mag-picture dito. Ayun yung masasuggest ko din, lalo kung matataon na medyo low tide sa hapon, mas maganda dito mag-picture. Ayan. So ayan, ito na yung palibot dun sa ano, dun sa resort. So yung mga pwede nyo puntahan dito, pwede picturean. Ayun nga, gusto din sana namin pumunta ron, pero medyo malayo. Try natin mamaya kung kakayanan din na mapuntahan yun, yung parte doon. Kung may oras pa, kasi nga pa-out na kami ng 12. Pero yun, napakaganda, napakatahimik. Mararecommend ko talaga itong Maya's Little Private Resort sa inyo. Para mapuntahan kung medyo payapan dagat yung hanap nyo. Yung gantong settings. Ayun nga, magagalan ko sa inyo, hindi si Mamaya hindi nag-overcrowd ng kanilang resort. Kaya maganda. Hindi katulad sa iba kasi talagang hanggat may space, mag-a-accept sila ng mga walk-in. Yan. Dito mas maganda, magpa-reserve na kayo. Yan. Although ayun naman, kung sakali naman ang katulad namin, nag-inquire lang kami the day before kami pumunta dito, nakaka-accommodate naman kami ni Mamaya. Yan. So, siya pa nga yung sumundo sa atin, di ba? Doon sa doon naligaw tayo. Kasi nga, nagpaalam tayo na magla-land travel tayo, hindi tayo magbabangka. Kasi dito talaga, ang minsan transpo para resort na ito is through bangka. Yan. Arkila kayo ng bangka, pamunta dito sa resort na to. Yan. So, ayun nga, if ever na adventurous kayo, pwede nyo rin itry ito. Yan. So, nandiyan naman yung mga yung guide kung paano makapunta dito, yung buong video ko. Tsaka yun, syempre, kontak kayo kay Mamaya kung sakali talaga naligaw kayo, hindi nyo nakuha yung way na pinakita ko sa video. So, kontak lang kayo kay Mamaya, napakabait na Mamaya. Siya pa mismo susundo sa inyo. Yan. Kasama yung kanyang mga dogos na malalaki. Yan. So ayan, balik na muna ulit tayo sa camp natin. Then breakfast na muna ulit. Tapos kung sakaling pakaligo, ligo saglit. Kung hindi na, prepare na rin lang. O ikot-ikot tayo ng konti doon para lang ma-explore. Yan. Pero sa ngayon, breakfast muna. Try muna natin kumain kasi nga gutom na.
Okay, so ayan, palis na kami. So, magliligpit na kami. Ayan. So, inuna ko lang muna alisin yung tali-tali dito. Ayan. So, unpacking na kami. So, mag-11 na. Para 12 makaalis na kami. So, try nating sumabay dun sa dalawang magmumotor din pabalik. Para kung sakali may aberya is may katuwang tayo o may tutulong sa atin. Mahirap kasi mag-isa din lang doon kasi wala nga taong dumadaan masyado. Yan, buti na lang may makakasabay tayo. Yan, shoutout pala kina Sir Nero at saka si Sir Teddy. Ayan, tsaka yung mga partners nila. So nandun pa sila nagla-lunch pa siguro. Ayan, ako naman is maglilinis na habang nagpapalit yung asawa ko. Ayan. So hindi ko na mata-timelapse kasi nga yung ko is out of memory na. Konti na lang yung matitira nating pang-video para mamaya pag-uwi. So hindi ko na dala yung yung extra memory card ko, naiiwan ko pala. So kaya tinitipid ko na lang muna yung laman ng 360 natin para mamaya may pan-record tayo. Yan. So pero yun, papak na tayo ng mga gamit natin. Okay, so yan, goodbye na dito sa Maya's Little Private Resort. Yan, so pauwi na kami. Yan. So dito na magsisimula ulit ang bakbakan. Sana maging okay lahat. Sana tayong maaksidente. Yan. So dito ko na sa labas sinet up yung motor para ayos na. So yan, titrail na tayo. So ayan yung ating setup. Ayan yung si Raijin, ating Honda Click 150. So kakayanin niya naman yan.